Magandang buhay mga ka-faith. Kamusta po kayo? Isa pong kagalakan sa akin ang makasama ninyo ngayong umaga sa ating morning devotion. Dahil sa pinagdiriwang pa rin po natin ang Love Month, ay hayaan niyo pong pagbulay-bulayan po natin ang Bible verse mula sa aklat ni John chapter 15 verse 13. At ang sabi, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sa umaga pong ito, 3 puntos ang nais ko pong ibahagi. Una, magmahalan kayo. Isa sa mga utos na madaling sabihin, ba't ngunit mahirap gawin? Natitiyak kong alam na alam ng bawat isa ang utos na ito sa isip, sa salita, pero sa gawa, marahil minsan, pero kadalas ay bagsak ang marami po sa atin dito. Subalit bilang mga mananampalataya, Kristiyano, ito ay dapat na isapuso natin at maging pangunahing sa uri ng ating pamumuhay. Sapagkat ito ay utos ng Panginoon na dapat nating sundin. Ang pag-iibigan sa gitna ng samahang Kristiyano ay hindi isang salita lamang at hindi basta-basta lamang, kundi ito isang pagkilos na dapat maipakita at maibahagi sa mga mananampalataya at higit sa hindi mananampalataya. Pangalawa, gaya ng pagmamahal ni Jesus. Hindi na ituturo ang pag-iibig sa pamamagitan ng isang classroom. Higit itong natutuhan sa pamamagitan ng nakikitang halimbawa. Ang nakikita ng mga mata at nadarama ng puso ay nakakatulong upang maunawaan ng tao sa salitang pag-ibig. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay isang demonstrasyon nito. Pagpapatawad, pagliligtas, at pag-ibig na walang kondisyon. Imagine, nagpakamatay siya sa laki ng kanyang pagmamahal niya sa atin. At ganun din ang ating Ama. He gave His only begotten Son just to save us for our sins. Ito ang uri ng pag-ibig na nais ng Panginoong Hesus na ating ikilos at gawin. Gaya ng kanyang pagmamahal, kilos na pag-ibig. Panghuli, walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ni Jesus. Ang ginawang pag-aalay ng buhay ni Jesus sa krus, alang-alang sa kasalanan ng buong sanlibutan, ay pinakadakilang pag-ibig sa lahat. Ibinigay ng Diyos Ama ang bugtong niyang anak dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ito ay nasa John chapter 3 verse 16. Ang pag-ibig na ito ay dahilan kung bakit patuloy na ipinasasabi sa mga tao ang mabubuting balita at pagliligtas ng Panginoong Hesus. Sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay kumikilala at sumampalataya sa Kanya
at gayoy maranasan na ang kaligtasan. Marapat lamang na tayo'y kumilos sa pag-ibig. Mga kapatid, isa po itong paalala sa bawat isa sa atin. Hayaan natin na ang Diyos ang nangmanguna sa ating buhay sa araw-araw. At hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos na ang siyang kumilos sa atin upang tayo ay maging magpapala sa iba. Pananatihin nating maalab ang ating pag-ibig sa ating Diyos Ama at sa ating kapwa. Amen. Yan po, nagtatapos ang ating morning devotion. To God to be the glory. Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon sa umaga ito ng ating morning devotion na inihatid sa atin ng ating kapatid na si Kuya Ralph Real. Tayo ay dumako sa prayer time para sa ating panalanginan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagagalak ang aming pusong muling ikaw ay makaniig sa umagang ito sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng morning devotion na kung saan muli kang nahayag sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong anak na si Kuya Ralph Real. Salamat po Panginoon sa aming narinig na kung saan patuloy na nagbibigay sa amin ng encouragement upang magpatuloy na maglingkod at sumunod sa iyo. Sa kabuuan ng araw na ito ng Wednesday, patuloy niyo po kaming ingatan at samahan. Maramdaman namin ang iyong presensya, makita namin ang iyong kadakilaan. Hindi lamang kami, kundi lahat din ang naaabot ng broadcast na ito. Nawa, mapagpala din sila. Marahil ang iba ay papasok sa tanggapan, opisina na kanilang kanabibilangan. Samahan at ingatan mo sila. Ang iba na papasok sa paaralan, tulungan niyo po sila, bigyan ng wisdom na nagmumula sa iyo. At sa mga relatives namin, sa mga kakilala namin na itatag na si-share ng morning devotion na ito, anuman din po ang kanilang kahilingan sa iyo, anuman po ang pinagpipray nila, bigyan niyo po ng katuparan dakilang Diyos. Salamat po sa buhay ng lahat ng iyong mga anak na nagre-render ng morning devotion. Patuloy niyo po silang pagpalain at anuman po ang kanilang pinagpipray, bigyan niyo po ng kasagutan. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga special concern, katulad po ni Kuya Erby. Nagtitiwala kami na meron kang kaya gawin sa kanyang buhay. Tulungan niyo po siya, Panginoon, at igawad ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganon din po kay Kuya Rolly, tulungan na rin po siya sa kanyang operation sa balikat. We pray na maging successful ito at ikaw ang patuloy na makita, maramdaman ng anak mo ito, dakilang Diyos. Pinag-pray ko rin sa iyo, aking kamanggagawa, Teacher Lu, sa pagpanaw ng kanyang uncle sa Pangasinan. Nagtitiwala kami na ang pangaliw ng iyong banal na espiritu ang siyang maranasan ng mga naulila, ng mga naiwan, at ganoon din po sila. At nawa ikaw ang tuloy na kung makatagpo sa kanila. Aming Diyos, patuloy niyo po kaming ingatan, samahan, proteksyonan sa lahat ng hindi magagandang pangyayari sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Idinadalangin ko po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ingatan niyo po sila, hindi lamang sila kundi ang kanilang buong pamilya, ang kanilang tahanan, lalo na po ngayong nalalapit ang kapanahunan ng Fire Prevention Month. We pray, Panginoon, proteksyonan niyo po ang aming mga churches, ang aming mga tahanan, sa mga sunog, sa mga hindi magagandang pangyayari. Tulad po na nangyari sa Mindanao na isang church ang nasunog. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos. Marami pong salamat.
I-bless niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Ganoon din po sa aming pagdalo sa mga pagtitipon tulad ng midweek service mamaya pong gabi. We pray sa iyong mga anak na pupunta, magre-render ng kanilang buhay, ng prayer, concern. Tugunin niyo po ito. Ganon din po ang maghahatid ng message sa kilang Diyos. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. At ikaw ang patuloy naming maranasan sa aming mga buhay. Pinag-pray din namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid namin na nasa ibayong dagat, malayo man sila, ay patuloy po silang isinasamo sa aming mga panalangin. Salamat po at pinag-pray din namin sa iyo ang bawat isa. Patuloy niyo po kaming palakasin, patuloy niyo po kaming i-anoint ng iyong Holy Spirit upang makapagpatuloy po kami sa aming journey sa mundong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa ating morning devotion para sa umagang ito ng Wednesday. Salamat, Kuya Ralph, sa iyong morning devotion. Pagpalain ka ng Panginoon at sa mga iba pang nagre-render ng kanilang morning devotion. Salamat po sa inyong mga buhay. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone!